papuri po sa Panginoon. So, yun po, binabati ko po ang bawat isa ng mapagpalang araw po ngayon at dadako na nga po tayo sa ating Bible study. So, Amen. i-share ko lang po yung screen po ng ating pag-aaralan po. Kapir na po sa mga screen nyo. Okay. Oo, meron na. Sige po. Ang topic nga po natin for today is Jesus Christ as the true vine. So, yung last week nga po na pinag-aralan po natin is Jesus Christ as the bread of life. Kaya po today yung Jesus Christ as the true vine naman po. Yung konting recap nga lang po sa napag-aralan natin last week na isinare nga po ni Ate Jing as yun si Jesus Christ nga po as the bread of life. So mababasa po natin yun sa Book of John chapter 6 verses 22 to 35. So medyo mahaba po kaya sinamarize ko na lang po. Ang context nga po noon after nga po mapakain ng ating Panginoong Yesus yung more than 5,000 na tao na ang ginamit nga lang po ay 2 loaves of bread at 3 isda nga po. Yun nga lang po is nakakain nga po ang more than 5,000 na katao nga po na sumusunod nga po sa ating Panginoon nung panahon na yon. So yun po yung context noon. At yung mga tao nga po na nakakain at nakawitness ng miracle na ginawa ng ating Panginoon ay hinahanap nga po nila ang ating Panginoong Hesus dahil sa miracle o sa milagrong ginawa niya. So ganun po tayong mga tao na nagpo-focus po tayo sa blessing, hindi sa blessor. So yung miracle po yung kumbaga inaano nila, hindi yung gumawa ng miracle. So kaya po sinabi dito ng ating Panginoon na huwag tayong mag-focus sa physical bread na nakain o sa physical things na magpe-perish, kundi mag-focus tayo sa bread of life which is eternal. So yun nga po ang ating Jesus na the bread of life. So yun nga po sa madaling salita, Jesus Christ teaches us to focus on the things that will never perish or sa eternal things po. Wag po mag-focus po tayo sa blessor. So hindi po sa blessing. So yun po yung tinuturo ng ating Panginoong Hesus sa itinuro nga po ni sa isinare nga po ni Ate Jing last week. So yun po yung summary ng topic nga po natin about the bread of life. And yung topic nga po natin for today is the true vine nga po. Amen. Ang scriptural passage po natin is matatagpuan din po sa Book of John, chapter 15, verses 1 to 8. So basahin ko po. Ang sabi po dyan ng ating Panginoong Hesus, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Amen. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. And verse 4 po, sabi po dyan, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing.
And sa verse 6 po, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. So, explain po natin yan. So, bago po tayo magpatuloy, humingi po tayo ng wisdom sa ating Panginoon upang mas madali po natin maunawaan. So, manalangin po muna tayo for wisdom. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, Father God. Lord, muli, nagpapasalamat nga po kami sa panibagong linggo na ito, Lord God, na Lord, kami nga po ay inyong iningatan, O Lord God, sa buong week nga po na ito, Lord God. Lord, as we study your words nga po, Lord, na Lord, humihiling nga po kami ng godly wisdom and understanding, O Lord, sa pag-aaralan nga po namin for today nga po, Lord. Maraming salamat nga po sa opportunity na muling Lord, magamit bilang daluyan ng inyong mga salita nga po, Lord. Ikaw nga po ang manguna. Lord, ikaw nga po ang aking maitaas, ang aming mapapurihan nga po, Father God. Lord, gamitin mo nga lang po ako, Lord God. And Lord, pagkalooban mo nga po kami ng wisdom, O Lord, ng karunungan na maging mas madali nga po na mas maintindihan nga po namin ang inyong mga salita, O Lord God. Lord, gabayan nga po kami sa tulong ng banal na Espiritu, O Lord. Ito nga po aming dalangin, in Jesus' mighty name. Amen. 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 So, may tatlong points po tayo muli sa pag-aaralan po natin. So, ang first point nga po is pruning nga po. So, ang sabi po dyan, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me does not bear fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. So ito nga pong pag-aaralan natin today is about the vine and the branches and the fruit bearing na nagpapatunay nga po na mananampalataya nga po tayo ng Panginoong Hesus. So, dineclare nga po rito, sinabi ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang divine nature na I am the true vine. So, dineclare nga po ng ating Panginoong Hesus yung kanyang divine nature. I am the true vine. So, napag-aralan nga po natin yung meaning ng I am, di ba? Yung isinare nga po or binahagi nga po ni Ate Jing, yung nga pong I am, yung meaning nga po nun na ito nga pong declaration ng ating Panginoong Hesus dito na I am isa nagpapatunay nga po ng kanyang deity or ng kanyang pagka-Diyos dahil ginamit niya nga po dito yung word na I am. So, he declared po with authority na I am the true vine. And then, sinabi niya nga po rito na and my Father is the vine dresser. So, meaning po yung Father po is like a gardener or the farmer who planted the vine and cares for the vine, which is our Lord Jesus Christ. So siya po yung nagsugo at nagtanim sa vine at nag-alaga sa vine. So yun nga po yung ating Panginoong Hesus. So the Father is the vine dresser of our Lord Jesus Christ who sustained him habang nandito nga po siya sa earth noon. So
And then dito po sa verse 2, ang sabi po dyan, every branch in me that does not bear fruit. Yung hindi daw po nagbe-bear ng fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes. So ano nga po bang meaning nitong prunes na ito? So ito nga pong metaphor na ito na sinasabi nga po ng ating Panginoong Jesus. So yung prune nga po means to trim by cutting away a dead overgrown branches or stems, especially to increase fruitfulness and growth. So yan po yung meaning ng pagpo-prune. So tinatanggal niya nga po yung mga hindi yung mga dead or overgrown branches para daw po mag-increase or lumago pa. Mag-increase po yung fruitfulness and growth. Kaya po sinasabi rito ng ating Panginoon na every branch in me does not bear fruit. So yan po yun, tinatanggal niya po and every branch that does not bear fruit, that does bear fruit, He prunes that it may bear more fruit. So, for example nga po dito is si Judas Iscariot nga po, di ba, na isa sa mga disipulo ng ating Panginoon, na nakasama niya nga po ang ating Panginoon, ngunit hindi pa din nag-grow ang kanyang faith at pinagkanulo niya nga po ang ating Panginoong Jesus para sa 30 pieces of silver. At sa panahon nga po ngayon is may mga false believers pa rin po. Kagaya rin po ng mga false prophets na ginagamit po nila ang pangalan ng ating Panginoon upang pagkakitaan. So but at the end of the day, ito nga po ang ginagawa, ang pagja-judge nga po ng ating Panginoon. So He will take away nga po itong mga false prophets and false believers nga po. And then yung mga branch nga po na nagbe-bear nga po ng fruit, He prunes para daw po mag-grow palalo. So yun yung mga true believers. So yung mga namumunga po sa pananampalataya is pinuprune nga po ni God upang lumago pa ang kanyang bunga. So yung pruning po is positive po ito para sa ating mga mananampalataya. So kinakat po ni Lord, and then para po tayo mag-increase or maging fruitful po tayo sa ating pananampalataya at mag-grow tayo spiritually. So God prunes the believers po. He removes whatever na naghihinder o humahadlang po para po tayo mag-grow spiritually or para po mag-grow ang ating pananampalataya. So for example po, di ba, He removes our vices or yung ating mga bisyo dahil hindi ito makakatulong sa atin to grow spiritually. And sometimes He removes us from a place na makakapaghinder sa atin spiritually. So sa lahat nga po na nangyayari sa ating buhay is may purpose nga po si God. God is pruning us to grow spiritually. So yun po yung meaning nito, na every branch that does bear fruit, He prunes that it may bear more fruits. So and God allows nga po na maka-experience nga po tayo ng mga trials and hardship
So inaalaw po ito ng ating Panginoon upang mag-grow po tayo spiritually para magtiwala po tayo sa Kanya. And may promise nga po siya sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8 na my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So sa tuwing nakaka-experience po tayo or nanghihina po tayo is sufficient po ang grasya ng ating Panginoon sa ating kahinaan. So madalas po 'di ba kapag nasa season tayo ng pruning ng buhay natin. So there is a season of pruning sa buhay ng mga Kristiyano. So kaya wag po tayong panghihinaan ng loob o bibitaw sa ating pananampalataya kapag nakaka-experience po tayo ng mga troubles or trials. Kadalasan po kasi sa ating mga tao na kapag nagkaroon po tayo ng problema, 'di ba, ibine-blame agad po natin si God. So we need to always remind ourselves na God is pruning us to help us na mag-trust or magtiwala tayo sa Kanya at lumalim pa yung ating faith o pananampalataya sa Kanya. Kung maaalala nga po natin yung buhay ni Joseph the Dreamer po, di ba? Yung example nga po ng buhay ni Joseph the Dreamer na naging masalimuot nga po yung kanyang nakaraan or yung kanyang past na binenta nga po siya nung kanyang mga kapatid. Then napunta po siya sa lugar na hindi niya nga po alam, and then napagbintangan pa siya sa kasalanan na hindi niya ginawa kaya siya nakulong. So ganun po yung naging past ni Joseph. Ngunit yung kanyang pananampalataya po, 'di ba, hindi natinag. Sa panahon nga po na naka-experience siya ng mga suliranin is yung faith niya nga po sa Panginoon is nandun pa rin. So, kaya po pinagpala siya ng ating Panginoon at ginamit siya bilang daluyan nga po ng pagpapala sa maraming tao at sa kanyang pamilya nga po. So, magtiwala po tayo sa Panginoon sa mga times na parang lagi tayong nakaka-experience ng problema, lagi tayong may mga trial sa buhay. There is a season nga po na pinuprun tayo ng ating Panginoon. Kaya yung faith natin, kailangan panghawakan po natin sa mga oras na yon para po mas lumago pa po tayo, mag-bear pa po tayo ng more fruit, lumago po yung ating pananampalataya sa Kanya. Yun nga po yung kwento ni Joseph the Dreamer sa Book of Genesis nga po. So, ganun din po para sa atin, may mga bagay nga po o pangyayari na hindi naaayon sa kagustuhan natin. So, magtiwala lang po tayo sa plano ng Panginoon sa buhay po natin. Kagaya na nga lang po ng buhay ni Joseph. So nagtiwala po siya sa ating Panginoon, and then yun nga po, grabe naman po yung pagpapala na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So yan po yung meaning nung prune. So means to trim by cutting away dead or overgrown branches or stem, especially to increase fruitfulness, para po lumago pa po tayo. May season of pruning po ang buhay ng isang Kristiyano. And then yung second point naman po natin is abiding. So ang sabi nga po diyan, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself. So hindi daw po kayang mamunga ng branch by itself unless it abides in the vine. So yung vine nga po is yung ating Panginoong Jesus. So neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. So we can do nothing kapag malayo po tayo sa Panginoon. So if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers.
and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will done for you. So, yun nga po. Abide means po is to accept or act in accordance with, to remain in the presence of our Lord. So, to act in accordance with. So, yan po yung meaning ng abide. So, sa Tagalog naman po is manatili. Manatili po tayo sa presence ng ating Panginoon. So, yun nga po, ina-encourage nga po tayo ng ating Panginoong Yesus na to abide in Him, o manatili sa vine. Dahil hindi kayang mamunga nga po ng branch unless it abides in the vine nga po. So, ganun nga po sa ating mga mananampalataya na hindi po tayo mag-grow o mamumunga kung hindi po tayo mananatili or hindi po tayo stay connected sa ating vine. Yun nga po, which is our Lord Jesus Christ. For us to be able to grow nga po or lumago ang ating pananampalataya is we must stay connected to the vine. So, ang sabi nga po ng ating Panginoong Jesus, I am the vine, you are the branches. So, tayo nga pong mga believers, yung branches ng ating Panginoon. Amen. And then, yun nga po, kaya yung sinasabi ko nga po na kahit anong problema or pagsubok nga po na dumating sa buhay natin is wag po nating isusuko ang ating faith or ang ating pananampalataya. So wag po tayong bibitaw sa vine, always abide in the vine. So yan po yung ina-encourage nga po tayo ng ating Panginoon dito. And then sabi nga po dyan is apart from me you can do nothing. So kadalasan nga po sa atin, di ba, na nag-i-stumble po yung faith natin kapag hindi nasusunod yung ating kagustuhan. So, yun yung ng tao mas yung kagustuhan natin kaya nag-i-stumble yung faith natin Parang nagtatampo na agad tayo kay Lord kapag hindi nasunod yung gusto natin So, dapat po is yung will ng Panginoon lagi ang ating susundin. And then yun nga po may warning nga po rito sa dito nga po sa verse 6 yung warning ng Panginoon. So if anyone does not abide, so kung sino nga daw po ang not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branch are gathered, thrown into the fire and burn. So, familiar po ba itong scenario na to na thrown in the fire and burned? So, yan po yung warning ng ating Panginoong Jesus dito na yung nga pong hindi maniniwala or hindi mananampalataya sa Kanya is throw away. So, ito po yung parang illustration ng mangyayari sa mga hindi po maniniwala or hindi po mananampalataya is thrown away, thrown into the fire and burned. So kaya iyan po yung warning ng ating Panginoon. So ayaw naman po natin mangyari ito sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Kaya po napaka-importante na isineshare nga po natin ito sa ating mga loved ones. Kaya nalalaman po natin yung mga warning ng ating Panginoon, and syempre malalaman din po natin yung kanyang pangako sa atin. So hindi lang po warning, may mga commands and promises din po siya sa atin. So kaya ina-encourage po tayo dito ng ating Panginoong Yesus na
we must abide in Him. So, manatili po tayo sa ating pananampalataya. And then, may promise nga po ang ating Panginoon dito na, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. So, hindi lang po warning, may promise din ang ating Panginoon dito. So, ito nga po yung promise niya na ask whatever you wish and it will be done for you. So, according to His will. Hindi po yung will natin. So, panghawakan po natin itong pangako ng ating Panginoon sa atin. And then yun nga po, di ba, marami rin po tayong mga answered prayers dito sa ating house church na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya yun nga po, we are blessed and we are grateful because our Lord kept His promises to us nga po. Amen. I encourage nga po each and everyone na to always seek and abide in our Lord Jesus dahil siya lamang po ang makakapagbigay nga po sa atin din ng kagalakan, ng joy, ng ng peace of mind sa tuwing tayo nga po ay nakakaranas ng mga suliranin, and yung siya nga lang din po ang makakapagbigay ng wisdom to discern kung ano nga ba ang God's right direction para sa ating mga buhay. Kaya po sinasabi ng ating Panginoon dyan na abide in me. Yun nga po, maging dependent po tayo sa ating Panginoong Jesus. Be dependent to Jesus. So, sa panahon nga po ngayon, di ba, na hindi na makapag-function ang karamihan ng mga tao kapag hindi naka-connect sa Wi-Fi or internet. So, even yung mga trabaho nga po natin is hindi tayo makapag-function kapag walang internet or kapag hindi po tayo naka-online. So, may mga tao din na nade-depress kapag hindi maka-connect sa Wi-Fi or sa internet. So, yung parang yung buhay nila is nakadepende na lang sa Wi-Fi, sa social media. So, dapat po hindi ganon. So, tayo pong mga mananampalataya, dapat sa Panginoon po tayo lagi nakakonect. So, sa Panginoon po tayo dumidepende at laging nakakonekta. So, dahil si Lord po ay hindi nag-o-offline. So, yun po yung malaking difference. So, ang internet po or Wi-Fi is nag-o-offline. Ngunit si Lord nga po is walang offline. At malakas lagi. Lagi po tayong nakakonect lagi sa Kanya. So, wag po nating idedepende yung buhay natin dito sa mundo. So, dumepende po tayo, mag-abide po tayo sa ating Panginoong Jesus. Yun nga po, kaya we must always abide o connected to Him. Yun nga po, 24/7 ang ating buhay para makapag-function po tayo ng naayon sa Kanyang kalooban. Yun nga po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus dito na we must abide in Him and He will abide in us. So to remain. Stay connected nga po. So lagi po tayong nakakonect sa ating Panginoon. And yung third point nga po rito is bearing fruit nga po. So ang sabi po dito, by this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. So paano nga daw po mapoprove na ikaw nga po ay isang disciple or isang mananampalataya, isang tunay na mananampalataya? So sinasabi nga po dito ng ating Panginoon Jesus na every Christian must have fruit. So dito natin malalaman kung tayo talaga ay tumanggap nga po sa ating Panginoong Jesus. So nagkakaroon nga po tayo ng righteous attitude, righteous desires, righteous behaviors. Nagmamanifest na po yung
Holy Spirit sa buhay natin. So ang piniplis na nga po natin ay si God sa lahat ng ating mga ginagawa at sinasabi. So ito po yung nag-prove na tayo nga po ay mga disciple or mananampalataya ng ating Panginoon. So kung yung nga pong di ba, yung testimony nga po ni Auntie Helen kanina, nagkakaroon nga po siya ng righteous attitude, righteous desire na hindi na nga po siya makapagmura. So yun po yung nagtatransform na nga po yung kanyang pamumuhay. So ganun nga po ang tunay na mananampalataya is nangungusap Panginoon na mali ito na huwag mo na itong gawin. So, yun po yung nagiging fruit nga po sa buhay ni Auntie Helen na nagkakaroon po siya ng sa atin din po na nagkakaroon po tayo ng righteous desire, righteous behavior, righteous attitude. So, yun nga po yung na testify nga po ni Auntie Helen na iniiwasan niya na nga po magmura or magsalita ng mga hindi po kaaya-aya. So, nagiging bunga nung kanyang pananampalataya. Yung nga po. So, praise God nga po sa buhay niya. So, and sa Book of James nga po, di ba, na sabi nga po doon na faith without action is dead. So, kaya napaka-importante nga po na isasabuhay natin ang ating pananampalataya. Dahil ito po ang magpapatunay na ang ating pananampalataya ay kumbaga genuine. And yung salvation po natin is tunay. So kung paano po natin ito ipinapamuhay. So sa madaling salita po, kumbaga yung buhay po natin yung magsisilbing ebidensya ng ating pananampalataya. So yung buhay po natin is magiging ebidensya sa ibang tao na bineber po natin yung fruit ng righteousness ng ating Panginoon. So kasi po ganun po kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba. At sa Book of Matthew nga po, ang sabi po doon sa chapter 7 verse 20, therefore by their fruits you will know them. So by their fruits po you will know na yung isang mananampalataya nga po is nakatanggap sa ating Panginoon. So malalaman po natin ito sa naging bunga sa ating pamumuhay, kung paano nga po nag-transform ang ating pamumuhay. Yun nga po yung nagkakaroon po tayo ng righteous attitude, righteous desire, righteous behavior. Sabi nga po sa Romans chapter 6 verse 18 na you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. So, na-free ka na po sa sins, ang nag-aano naman po sa iyo, ang nagmamanifest na po sa iyo is yung righteousness. Amen. Po yung nagiging bunga ng ating pananampalataya, yung righteousness ng ating Panginoong Hesus ang magmamanifest nga po sa atin. So hindi naman po tayo magiging perfect, but then yung ating pong goal is yung righteousness ng ating Panginoon. So wala pong perfect na tao. Amen. Ngunit ang Panginoon naman po, yung kanyang righteousness ang nagligtas sa atin. Kaya yun na po yung nakikita ng Diyos Ama sa atin, yung righteousness ng Panginoong Hesus. So yun nga po, malalaman natin ang isang mananampalataya by the fruit of righteousness nga po na nagmamanifest sa kanyang buhay. So for example po, merong isang tao na every Sunday nag-attend siya ng church, walang palya. And then the rest of the day is chismis naman ang kanyang libangan or pangit naman yung trato niya sa ibang tao. So nag-church nga siya every Sunday, ngunit yung trato naman niya sa ibang tao is hindi maganda or lagi siyang nang chichismis. So wala pong manifestation or walang transformation ang nangyayari sa buhay niya. So
yun po yung nagsasabi na hindi nga po siya nakatanggap or hindi po siya totoong tumanggap sa ating Panginoon dahil hindi nga po nagmanifest sa buhay niya yung or nag-transform ang pamumuhay niya na nag-attend nga po siya every Sunday to think na ang kanyang mindset po is para lang mabawasan ang kanyang kasalanan. So maling katuruan po 'yon na kapag nagsimba ka is mababawasan ang iyong kasalanan dahil yun nga po, sabi nga po doon na we are set free from sin nga po. Kapag ka po tayo ay totoong tumanggap at naniwala sa ating Panginoong Hesus. So kaya po tayo nag-a-attend ng church is to give praise and glory and thanksgiving at makapakinig ng Word of God, hindi po para mabawasan lang ang ating kasalanan. So we are attending church po to give praise, to give glory, to give thanksgiving at makapakinig nga po ng Word of God. Dahil nga po tayo ay naligtas na ng ating Panginoong Hesus. So we have been set free nga po sa kasalanan. So mali pong katuroan or mindset na kailangan mo magsimba para mabawasan yung kasalanan mo. So yun po yung mga maling mindset or katuroan na papakinggan po natin. So now we are living with the fruit of righteousness nga po ng ating Panginoong Hesus sa atin. So yan po yung Bible study or pag-aaral po natin for today about sa the true vine nga po. Amen. So ang conclusion nga po natin, so Jesus Christ is the true vine and we are the branches and we must abide in Him. So yan po yung conclusion ng ating pag-aaral. And yung challenge nga for application sa ating pamumuhay is sa John chapter 15 verse 9. So sabi po niya, as the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. So yan po yung application na to stay, to remain in the love of our Lord Jesus Christ nga po sa atin. Always abide in Him. So yan po yung i-apply natin sa ating pamumuhay. Always abide or still remain in our Lord Jesus Christ love po. So amen po. So dito na po muli magtatapos ang ating pag-aaral. So open na po muli ang ating group discussion kung may karagdagan po kayo or may share po nga po kayo to encourage nga po ang bawat isa. So open na po muli ang ating group discussion. To God be the glory po. Amen. Sige po, kung may share po kayo. Maganda yung yung pag-aaral. Dagdag ko lang yung dun sa pruning. Naririnig niyo ako? Opo. Opo, Uncle. Totoo na si Kristo, siya yung puno ng ubas. At tayo naman ay yung mga branches. Ibig sabihin, tayo ay sumasampalataya kay Jesus na siya ay anak ng Diyos at tayo ay pabautismo gaya ng kanyang utos at tayo ay naging bagong tao. Sumusunod tayo sa mga kautusan. At nawiwika din sa mga kasulatan na walang taong matuwid na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Lahat ng tao kahit matuwid na, nagkakasala pa rin, hindi maiwasan yun. Ngayon, doon sa pruning, sinabi ng Diyos yung Ama na siya ang nagpro-prune. Yung mga pinopron niya, yun yung ating mga nagagawang kasalanan na pinatawad niya at hinihingi natin ng kapatawaran.
tinatabas niya yon, tinatanggal niya upang lalo tayong mamunga. Yung mga bunga na yon, ang ibig sabihin nun, mga good deeds, mga gawang mabuti. Hindi lang yung gawa para sa ating sarili, gawa rin para sa mga ibang tao. Kaya dapat yung pananampalataya natin ay laging nandoon upang kahit magkasala tayo ay napapatawad tayo ng Panginoon. Natatanggal na yung mga maling gawain natin para lalo tayong mamunga. Yun lang ang may share ko. Thank you. Naalala ko lang nung tawag dito, kung kailan yung naghanap na ako ng small church na kung saan pwede ako maging miyembro para mas lumago ako spiritually. Dun dumating yung pagsubok sa akin na yun nga, na-diagnose ako ng stage 4 cancer sa liver. Kumbaga, end stage. Biro mo 3 months na lang ang taning sa akin. Pero ngayon nga, 3 years mahigit na ako namubuhay kasama ninyo. Ito, nakakikita nyo pa rin. Ayun na ngayon sa katulad ng sinabing mga Pastor Jay na yung mga pagsubok, lalo na pag the more na lumalapit tayo kay Lord. Ewan ko kung na-experience nyo rin na mas si Taning parang hindi siya pumapayag eh. Talagang hihilahin ka rin niya. Nakikita niya kasi na lumalapit ka kay Lord. Kaya yun nga yung sakit napunta sa akin. Pero andun din yung, 'di ba, sabi nga natin, si God yung ating dakilang manggagamot. Minsan kailangan yun nga, yung mga pagsubok, inaalaw ni Lord yun eh. Kaya yung sakit na yun, inalaw niya na makuha ko yung sakit na yun. Pero nakita ko ngayon na siya talaga ang aking dakilang manggagamot dahil pinagaling niya ako. Kaya ngayon yung past ko na yun na naging nagkasakit ako, naging living testimony na ako sa ibang tao. Na ngayon, na-share ko na sa mga tao na ako ganito ang kadakilang Panginoon sa buhay ko. Ito ang milagrong ginawa niya sa buhay ko. Kaya na-testify ko na siya ang totoong great healer. Ganun. Kasi kung doktor lang, kung siyensa lang ang pagbabasihan, tinaningan na nga ako. Pero kay Lord, siya talaga. Kaya nakita sa buhay ko na siya talaga ang ating dakilang manggagamot. Inaalaw niya yon for a purpose. Yun nga, ang purpose ko ngayon sa buhay, to testify ang dakilang yung na may milagro. May milagro basta manampalataya tayo sa Diyos na ang isa pa na ang panalangin, prayer works talaga. Kaya pagka nanalangin tayo at nanampalataya talaga sa Kanya. Pero hindi ko sinasabi na kasi kanya-kanya kasi tayo purpose. Meron din namang katulad sa nanay ko, naging naman siya, nag-serve siya kay Lord eh. Hindi, kumbaga spiritually, kumbaga mabuting Kristiyano si nanay pero nag-suffer siya, naghirap siya. Hindi siya namatay na yung iba na inatake, patay, isang patayan na lang. Pero si nanay naghirap si nanay ko. Katulad nga ng na-share ko na before, sabi ko, lalo ako lang mag-isa rito eh. Na lahat ng kapatid ko nasa Amerika, hindi ko nakita si nanay. Hindi ko malang nayakap for the last time. Kaya yung ngayon nagtanong ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit mo inalaw na maghirap si nanay? Sabi ko, naging faithful servant naman siya. Bakit kailangan naghirap? Hindi mo na lang hinayaan na kinuha mo na lang siya, hindi na lang siya naghirap. Yun nga. Dahil sa kakaiyak ko, sinagot ako ni Lord. Alam ko si Lord yun kasi nagkaroon ako ng peace nung narinig ko yun. Sabi ng Panginoon sa akin, bakit? Sino ba yung nanay mo? Yung anak ko nga namatay sa krus, di ba? Naghirap siya, anak ko na siya. Yun ang sinagot ng Panginoon sa akin. Kaya yung narinig ko yun, na sinagot ng Diyos sa akin, humagulgul ako. Sabi ko sa Diyos, oo nga Lord, sorry. Oo nga, sino nga naman si nanay? Si Jesus nga namatay.
para sa amin na, kumbaga, wala naman siyang kasalanan. Kumbaga, pwede naman nasa heaven na lang eh. Ba't kailangan bumaba pa siya dito para lang sagipin kami? Kaya yun yung alam ko na yung Diyos ang sumagot dun sa tanong ko na yun. Ever since nung sinagot niya sa akin yun, nagkaroon ako ng peace. Nasabi ko, nagsorry na ako sa kanya na naintindihan ko na kung bakit. Yun lang. Amen po. Yes, God. Naka-mute po si Auntie Lolo. Naka-mute po kay Auntie. Kasi nga, sabi ni Lord, my grace is sufficient for you. So, kaya ka nagkaroon ng peace of mind. Yeah. Opo. Yeah. You started to just trust God. You continue to abide in Him. Opo. Yeah. Kaya, ayan, naging miracle ka pa. Opo. Na-heal ka. So, He had proven to you that He is your great physician. No. Opo. Amen. Start mo. Changing. May ginagawa siya. Pinipindot ko lang. Kasi if we don't abide in Him, kay Jesus Christ, kasi He is divine, we are the branches, di ba? Kaya, yung sabi dyan na you will go to fire, di ba? Ano yung verse na yun? Yun, you will be thrown into the fire and burn. That is hell. Yeah. So if you don't have Jesus Christ as your Lord and Savior, you will go to hell. You will be thrown into the fire and burned. Kasi sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. That's very clear. Hindi maubos yan. So we have to abide in Him. And you became a new creation, or yung sabi, if you became a new creation, you became a born again, you are saved. They all mean the same when you accepted Jesus Christ into your heart as your Lord and Savior. So no one goes to the Father except through Him. That's why He died on the cross. Nung mamatay siya, nung dumanak yung kanyang dugo sa Kalbaryo, to wash away all our sins, He had taken all our shame and sinfulness and had given us His righteousness to become children of God. So if you accepted Him as your Lord and Savior, whatever is going to happen, you will go to heaven. Kasi makasalanan tayo talaga. But when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, hindi niya tayo nakikita. God the Father sees Jesus in us. Kasi we are as filthy rags. Makasalanan tayo eh. But then, we are washed away by His blood that was shed in Calvary. Ganun ang pagmamahal niya sa atin. He sent God the Father loved us so much that He sent His only begotten Son to die on the cross for our salvation. Kaya nga, Jesus Christ is our Savior. Siya yung ating tagapagligtas. Yeah, it only happens, He sees you as the righteousness of God. Yeah. He sees you as the righteousness of Jesus. If you abide in me, and not only abide in me, you have to abide in His word. So you abide in me, in my word abide in you. Yun ang key dun eh. You don't have to abide in Him only. You need to abide in His word too. Yeah. Kasi His word, yung salita niyang pinakaman niya pala. Kanya mga salita, mga pangako. And then you bear much fruits for apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa kung wala siya, hindi siya. Hindi ka nakakonekta sa kanya. You are nothing. Yung fruitfulness, yung if you are saved, ang fruit nun eh, you become, yung sabi mo rin, Boyce, you become not only for yourself, but for others. Paano yun eh? It follows. Amen. Yeah, being good to others. It follows once you
you have Jesus, you know. If you abide in me and my word abide in me, Mm. you can ask whatever you wish and it will be done to you. You bear much fruit. Yeah. And then the Father is glorified. You bear much fruit. Yeah, sabi nga dyan, by this, my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Disipulo ka niya. Yeah. Marami kang Then you share Jesus to other people. Yeah. marami kang bunga. And you, the blessings that God gives you, you share to others. Kwan yun eh. Talagang gagawin mo yun eh. Because that's, you know, that's the purpose of being saved. You know, that's your purpose, to become a disciple, to be good to others. That's the fruit. Well, you are here on the earth. Pero ang talagang kwan nun, whatever is going to happen, you will go to heaven if you have Jesus, because it's very clear, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Very simple. But others, ang intindi nila iba. That's the purpose why Jesus came to the earth. Amen. So, meron pa po. Ate Jing po. May share po kay ate. Yun naman sa abiding, di ba? Yung tayo ay grafted branch lang po tayo. Ang talagang branches talaga ay yung Jew, mga Israelites. Pero sa biyaya ng Panginoon, naging kaparte tayo ng vine dahil nga nag-graft tayo. Gentiles kasi grafted branches lang tayo. Kaya mas lalo nating kailangang mag-abide in the Lord kasi hindi tayo original na branch eh. Mas kailangan nating mag-abide kay Lord kasi lang tayo, kumbaga sa grafting, di ba yung isang puno, yung sanga, galing sa labas yan eh. Hindi naman yan original na parte ng puno, kaya kailangan itatali pa siya, may procedure pa. Yung iba nilalagyan ng kung ano-anong mga pataba pa doon para patuloy na tumubo, tsaka maiugpong yung grafted na branch doon sa tunay na vine, tunay na puno, Panginoong Hesus. Kaya mas lalo tayo bilang mga hintil na lalo tayo dapat na mag-abide kay Lord sa kanyang salita. Kasi nga hindi naman tayo original, binigyan lang tayo ng favor ni Lord. Sa kawali. Sa katagalan dun sa sinabi mo, Jing, dahil grafted ka, hindi ka original na sanga. Sa katagalan, nagiging ka na rin. Opo. Dahil nakakabit ka na. Nag-blend ka na. Oh. Kaya nagiging ka. Kasi tayo mga spiritual brother natin yung mga Jewish. We are also spiritual Jews. Spiritual lang tayo naging brothers. Pero kaya yun yung sinasabi mo, grafted. Kasi hindi tayo original na Jewish. But we are called spiritual Jew. As a born again Christian, we become part of the Jewish generation. Children of God. Children of God. Kaya naging spiritual Jew tayo. Pero talagang Jewish, mga taga-Israel, nandun sila yung mga talagang Jew. Yung original. Yung promise nga ni Lord, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask whatever and it shall be given unto you. So, verse 7, di ba, Pastor Jay, pakialam naman. 15:7. Yan. Whatever you ask. Yan. Kumbaga, blanket authority yan ni Lord eh. Basta tayo'y naka-abide sa Kanya, sumusunod sa Kanya, nananatili sa Kanya. Kung anong hihiling. Kasi yung hihilingan na natin pag nag-abide
tayo sa kanya, kalooban niya na yun eh. Kasi nga, nag-aabay tayo sa kanya lagi. Nakikinig tayo kung ano sinasabi niya, sumusunod. Kaya sigurado na Hindi ipagkakalo. Hindi nakikita lahat. Time na yung Nagbiblend ka na. Opo. Naalala ko sinabi ni Uncle Boyce dati, for every blessing, merong ano yun, may kumbaga may requirement ba yun? Uncle Boyce, ano yung sinabi mo? Every blessing may parang may requirement. or command siguro ato. May command, yeah, parang ganun, yun, may command si Lord. Kaya, yung may promise yung abiding in the Lord and His Word. Yung apart from me, you can do nothing, sabi niya. Kaya di ba po sabi niya, I can do all things to Christ who gives me strength. Kaya kung abide tayo sa Kanya, yun lagi yung I can do all things through Christ who gives me strength. Amen. Ayan, nakakatakot yan eh. Yung verse 6, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. There forever and ever. You will be there in hell forever if you don't abide in Him. Hindi ka makapasok